panahon kapag siya'y mabuti, kahit hindi mabuti ang nangyayari sa ating buhay. Hello? May nangyayari nagaganap sa ating buhay, may po ba na hindi mabuti? Pero ang Diyos ay mabuti all the time. Amen po ba? Kapag may nangyayari nagaganap na hindi mabuti sa ating mga buhay, sa likod noon may ginagawa ang Diyos sa ating mga buhay. Amen po ba? Nakakaranas po ba tayo ngayon na parang hindi mabuti, parang madilim ang buhay? Parang kasi sinusundan tayo lagi ni Satanas. Amen? Si Satanas ay buhay. Si Satanas po ay sinungaling. Si Satanas po ay mandaraya. Okay? So, keep on fighting sa ating faith. Dahil tanging Diyos lang po ang tanging pwedeng tumulong sa atin. Amen po ba? Amen. Kapag meron po mga discouragements, meron po mga pangit na nangyari at nagaganap sa ating buhay, just go on. Amen. Patuloy lang po tayong maglingkod, patuloy po tayong sumamba, patuloy po tayong tumugla sa katotohanan, patuloy lang po tayong manalangin, patuloy po tayong magbasa ng Biblia. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos po natin ay mabuti. Amen. Isipin po natin pag mga nangyayari at nagaganap sa ating buhay na hindi mabuti, may ginagawa ang Diyos dyan sa likod ng mga yan. Amen? Amen. Hindi po natin makikita ngayon, pero makikita po natin yan habang tayo nag-journey sa ating buong panampalataya. Amen po ba? Okay, ang ating po mga cellphones po ba ay naka-off na? Amen. Amen. At ayan po natin ating puso at ang mga kaisipan ay naka-tune in. Amen po ba sa presence ni Lord? Amen. Kailangan po ang ating mga cellphones, kailangan, wala na po tayong binabantayan ng, amen po ba, na mga messages dyan, naka-off na po siya bilang paggalang, pagrespeto. Amen. Amen po ba sa salita ng Diyos? Amen po ba sapagkat ang salita ng Diyos ay Diyos? Amen. Amen po ba? So once na nirelease na po natin ang salita ng Diyos, kailangan po natin siya pakikinggan sapagkat ayaw po ng Diyos na nagsasalita siya, hindi tayo nakikinig. Amen po ba? Ayaw na ayaw yun. Ng Diyos yun. Amen po ba? Sapagkat kapag siya ay nagsasalita, ibig sabihin noon, sinasabihan ka, nire-remind ka, pinapalakas ka, amen po ba? Sapagkat mahal ka niya. Amen. Amen? Praise God at salamat sa Lord. Maraming wala. Praise the Lord, pero salamat sa Diyos dahil marami din naman po nagbabalik at meron din po tayong bisita from Dumaguete po sila, no? Okay, si sister, si Kuya hindi po siya nakausap. Ito lang po sa since 11 years old, kaya po nagkakabalan sa aking pandinig, ay nasa Lord na po siya. Amen? So, siguro 9 years na siya, 12 years old na siya sa Panginoon. Amen? So, siya daw po ay bumili ng tubig dyan. At nakita niya may church dito. Wala pa nga tayo, pero pinakita ng Diyos ang lugar na ito sa kanila upang makapagpatuloy sila sa Panginoon. Amen? So, may pag-uusap kay Biblia yata siya sa Manila o sa call center mo naman sa Mantala, di ko alam. Okay, praise God. So nakatira lang po sila sa Bigaan. Okay? So, minsan siguro, pwede tayong tumalang sa kanila. Amen? Okay, kung hindi sila busy. Amen? Amen. So, sa family of God, praise the Lord, welcome po kayo, mga kapatid, sa Panginoon, sa Jesus Imalay family. Amen? So, tayo ay pamilya ng Diyos. At ang ating tatay ay ang Panginoong Diyos. Isa lang ating tatay sa langit. Amen po ba? Tayong lahat ay magkakapatid sa Panginoon. Amen? So, tayo po ay magmamalasakitan, magpanalahinan. Amen po ba? Praise God. Encourage one another and build each other up. Amen po ba? So, yan po sinabi ni Paul sa mga iglesia, lalo na po sa Corinthian Church. Amen? So, praise God, 10:48 na. Okay, so, sinabi ko kanina, God is good all the time. Pero bakit meron nangyayari na sa ating buhay? Alam nyo, yung ating po mga kapatid, no? Okay, na nagdaranas ngayon ng mga hindi mo maintindihan kasi nanalangin ka naman, nagpapatuloy ka naman, naglilingkod ka naman, lumalapit ka naman, hindi ka naman ang kulang sa Panginoong Diyos. Pero bakit ang mga bagay-bagay ay nangyari sa ating buhay? So, maririmay lang po sa atin yung buhay ni Job. Ang buhay po ni Job, si Job po ay sakdal. Ibig sabihin ng sakdal, perfect. Amen? Siya po ay righteous man. Siya po ay matuwid.
Siya po ay may takot sa Diyos. At siya po ay humihiwalay sa kasamaan. Ibig sabihin, iniingatan yung buhay niya na hindi siya magkakasala. Ganun po ba tayo? Si Job ay ganun po siya. Perfect, righteous man, matuwid, na lalaki, may takot sa Diyos. At siya po ay hindi gumagawa ng masama. And yet, nangyayari sa kanya ang lahat ng pangit sa buhay. Lahat ng kayamanan na tupa na 7,000, mga asno ay 3,000, may mga baka siyang 500, may mga camello niya 3,000, yung asno niya ay, hindi ko nagkamali, basta gano'n 500. So, ibig sabihin siya po ang pinakamayaman sa silangan. Kasi siya po ay ikinulong ng Diyos. Ikinulong ng Diyos sa sarili ng Diyos. Amen? Sa ibang translation, ng ikinulong. Siya po ay iniingatan ng Diyos. Amen po ba? Ganun po talaga, pag tayo po ay nasa pag-iingat ng Diyos, we are blessed. Amen po ba? Kaya piliin po natin na sa pag-iingat po tayo ng Diyos, magpakulong po tayo ang ating sarili. Ikukulong po natin sa Diyos. Amen po ba? Sapagkat kagaya ni Job, siya po ay blessed. Amen po ba? Sa lahat po ng material na bagay, sa lahat po, blessed siya. Sa Panginoon, sa kanyang pong kalagayan ng kanyang kaluluwa, blessed siya. Wala ka nang hahanapin pa. Spiritually blessed. Perfect, righteous, amen po ba? May fear of the Lord. At hindi po nabubuhay sa masama. So very blessed ang buhay ni Job. And yet, sa kabila ng lahat ng ito, ang kanyang taglay na kayamanan sa langit at lupa, siya po ay dumanas ng kapighatian. Amen? Lahat ng ito, pati po ang kanyang pamilya, mga anak, kanyang mga anak, 7 lalaki, 3 babae ay namamatay. Lahat ng asno, lahat ng tupa, kamelyo, baka nangamatay. Amen? I-shorten ko lang, nangamatay. Hello? Pero, si Job ay perfect! Si Job ay matuwid. Si Job ay may takot sa Diyos. Si Job po ay hindi nagkakasala. Pero, tingnan mo nangyari sa kanya. Hindi ito karapat-dapat sa paningin ng maraming tao. Dapat hindi ito nangyayari kay Job. Pero, bakit nangyayari kay Job? Hello? Bakit kaya? Testing. Tinest. Kasi lahat po tayo ay iti-testing ng Diyos. At marami sa atin daraan sa testing. Amen. At tinitingnan tayo ng Diyos na sa kabila po ng lahat ng ito na nangawala sa iyo, walang mabubuting bagay na nangyayari sa buhay mo, tinitingnan ng Lord kung patuloy ka pa rin sasamba. Amen. Hello? Eh, ito nga si Job, di ba? Perfect. Eh, how about us? Are we perfect? Hello? Pero, nabalitaan ni Job ang nangyari sa kanya. Ang sabi po niya, sa Job 1:21, hubad, akong ipinanganak sa tiyan ng aking ina. Hubad po ba tayong lahat ipinanganak sa tiyan ng ating ina? Sa 1 Timothy 6:7, dumating tayong walang dala. Aalis tayo sa mundong ibabaw na ito, sa buwan na ito, walang dala. Amen? Hubad tayo, wala tayong dala. Yan po ang sabi ni Job. Sa pangyayari po sa buhay ni Job, hindi po siya nagkasala. At hindi po niya question ang Diyos. Amen. Bakit sa kabila ng sumasamba ko, saktan ako, perfect ako, matuwid ako, may takot ako sa inyo, bakit nangyayari ang mga bagay nito? He don't question God. Amen. Amen? So alam nyo, sa buhay na ito, kapag may nangyayaring pangit sa ating buhay, patuloy ka lang sa Lord. God is doing something behind.
sa mga pangyayari. Kaya, ang sabi nga po ni Paul sa Romans chapter 8 verse 28, all things work together for good for those who love God. Amen? Ito ang anak nila, Kuya Christian. Pamangkin ko yan. Na-diagnose ko yung pneumonia. Alam natin ang pneumonia pumapatay. Amen? Nung nasa clinic pa ako, marami kaming patients talagang ina-admit. At alam niyo po ba, hirap na hirap yung batang huminga. Inuubo. Talagang hirap na hirap siya. Meron na silang admitting order. Isulagi sila, mag-gamot, i-endorse na, mag-IV, intravenous, no? Lahat po, ipiprepare na po yung bata, sasaktan na ng jablo, tutusukin na ng jablo. Hello! Amen? Kasi gusto ni si Jablo lang naman yung ano eh. Diba? Ang kanyang mission is to steal, to kill, and to destroy. Amen, saktan ka, wasakin ka. Amen po ba, natawan ka. Amen? So, ninakaw yung health, good health. So, maglit sabi, siyempre tayo bilang anak ng Diyos, pag tayo spiritual people, always consult the Lord. Amen. Kailangan mo, huwag si doktor kaagad ang naisip mo. Hindi po masama si doktor. Si Lucas nga, doktor na ako eh. May doktor, naniniwala po tayo sa doktor. Pero bilang anak ng Diyos, consult first God Amen. in your life. Kapag may problema, may subok luhod sa Panginoon. Unahin ang Panginoon lapitan kaysa tao. Hindi po masama lumapit sa doktor sa mga tao, humingi ng tulong. Pero see to it na kapag merong usapin sa buhay, dapat unang ka munang tumawag sa Diyos. Amen. Palakpakan mo natin si Lord. At kapag nakatawag ka na sa Diyos, ang kamay ng Diyos ay gagalaw na. Amen? Kasi pag hindi ka tumatawag sa Diyos, nakaganyan yung kamay niya. Amen? Pag tumatawag ka na, gagalaw na yan. I-guide ka na niya kung anong gagawin mo. Amen. So, pumunta sila sa bahay. Okay, syempre, tinignan ko, may admitting order na, binasa ko, ganito ganyan. So, ang ginawa natin, walang hospital. Syempre, meron ako mga first aid sa bahay, mga bala sa nebulizer, meron po tayong mga, yung reseta ng doktor na si Chelsea, binigay ko, may cortisol, kasi pagka ganyan, nagda-diarrhea, sign po yun na may pneumonia. So, ibig sabihin for admission na talaga siya. Amen? Pumunta tayo sa Diyos. Pero nilapit natin siya, nag-pray kami sa Panginoong Diyos. Hindi niyo po alam yan. Hindi ko na po pinaalam. Nag-pray kami. Siyempre yung prayer ko, pinaniwalaan ko yun. Sabi ko, hindi ako papahiya ng Diyos. Hindi ako papahiya. Once na humingi ako sa Diyos, hindi ako papahiya ng Diyos. Sapagkat ang kanyang pangalan ay hindi ko niya bibigyan ng kahihiyan. Pag ginamit ko ang pangalan ni Jesus, that is a powerful name, the name above every name. Dapat din muna ang ating lapitan. So sa malagit sabi, kasi nakiusap na sila sa doktor eh. Doktora, pwede po bang bukas na lang namin ang umaga? Kasi nga, syempre di ba? Kailangan ng pera. Lalo sa private ka. Amen, na hospital. Kailangan ng pera yun. Amen po ba? Nakiusap sila, sabi ng doktor, ay hindi pwede, alam niyo po ba? Para maagapan. Kasi ganyan. Maganda naman yung ano eh. Yung intervention ni doktora. Maganda po yun. Kasi ganun talaga ang medisina. Yan po ang turo sa medisina. Wala pong masama rin eh. Kung kailangan i-admit talaga. Pero, mas kailangan lang po natin si Jesus eh. Amen? Amen? So, madalit sabi, sa magdamag na buhay ng bata, salamat sa Panginoong Diyos, pagkagising, hindi na po siya hinihingal. Amen? Naniniwala po kasi na ang Diyos ng Jesus is my life ay miraculous God. Nagpapagaling, nakihimala, nagpagpala, nagmamalasakit. Amen po ba? Nag-i-encourage. Amen po ba? Amen. Hello?
po ang Diyos ng Jesus is my life. Buhay, makapangyarihan. Ganawa po ba natin? Please silence your phone. Hello. And then, pina-x-ray ko. Mabuti na lang bago ako naging pastor. Dumaan po ako sa clinic. Binigyan na po ako ng karunungan para sa inyo. Kunting karunungan about medicine, about medical. Ngayon, syempre, nagpa-x-ray sila. Kasi nga, syempre, sa mga signs and symptoms, nandun na po yung pneumonia talaga. Pwede po ba kami magpa-x-ray? Meron na po ano yun, papel na request for x-ray. Kasi yung laboratory, nagla-laboratory pa rin ako hanggang ngayon kung meron po magpa-extract ng blood. So, binigyan ko, doon sila sa Balagtas doctor, may findings. Yung findings na yun, binigyan din ako ng Katarina ng Lord. Para hindi mag-alala yung aking pinag-pray. Sabi ko, hayaan mo, after 1 week, ipa-x-ray mo yan, baka namamaganang yan dahil doon sa infection. Diba? Para akong doktor ha. Praise the Lord. So, yun po yung lahat ay karunungan galing sa Diyos. So, purihin ang Panginoong Diyos sa buhay. Hindi na po yung bata, malaga, sumasamba na. Walang hospital, magaling na po siya. Amen! Nalito na po mag-asawa na po eh. Dapat pararangalan lang po siya. Purihin ang parangal. Joke lang ha. Okay, next time you should be, you will come earlier. Amen po ba? So, praise God! Kaya mga kapatid ko, kapag ginamit natin ang pangalan ni Jesus, hindi tayo ipapahiya. Amen. Huwag niyo pong kalimutan yan. Kapag may problema, pagsubok, sakit at karamdaman, itry niyo munang mag-pray, mag-cast out ng masamang espiritu dahil lahat ng negative na nangyayari sa ating buhay ay lahat po yan kagagawa ni Satanas. Sino ba ang nagpatay ng mga... Di ba sabi ng Diyos, si Bubay sasamba, maglilingkod siya, susunod sa iyo na walang kalaylayan. Pinagpala mo siya, kinulong mo siya sa iyo eh. Yung kanyang sambayan, yung kanyang kayamanan eh, pinagpala mo siya. Subukan mong galawin ang lahat sa kanya, kung di ka susumpain. Pero nabigo si Satanas. Amen? Kasi kahit si Job, naranasan niya na wala lahat. Yung 10 niyang anak, mapupogit pagaganda, lahat ng kayamanan, nahubaran siya lahat. Pero nabigo si Satanas. Kasi sabi ni Satanas, kapag kinuha ko ito lahat, kapag ito'y binigyan ko sa kanyang karamdaman, kapag lahat ng nasa kanya, ay kukunin ko lahat, hindi na ito sasamba sa Diyos. Hello? Pero nabigo si Satanas. Amen? Amen. Kalabitin mo yung katabi mo, ikaw ba? Kaya mong biguin si Satanas? Amen. Hello? Hello? Nabigo si Satanas sapagkat si Job ay may takot sa Diyos. Amen. Si Job ay kilala ang Diyos. Amen po ba? Bakit siya nagpakamatuwid? Bakit siya may takot? Bakit siya hindi nagkakasala? Bakit siya nagpaka-perfect? Nagpakasakdal dahil kilala ng Diyos. Amen. Amen. Kaya lahat ng Kristiyano, kaya ang dahilan ng mga Kristiyano kung bakit siya nagpakabanal, hindi gumagawa ng kasalanan, may takot sa Diyos, at nagiging matuwid araw at gabi, dahil kilala niya ang Diyos. Amen. At kapag ang Kristiyano hindi nabubuhay sa ganito kasakdalan, hindi po natatakot gumagawa pa ng kasalanan, hindi pa natin kilala ang Diyos ng lubusan. That's the sign. Amen po ba? Nanawa po ba natin? Amen. Ang sabi ni Job, nung nabalitaan niya, hubad akong ipinanganak sa tiyan ng aking ina, hubad din akong babalik sa alabok. Amen? Tapos nung nagkasakit na siya, katabi na po siya doon sa basurahan, nagkukuskus at inuud siya. Ang uod na sa kanyang mga laman at hindi siya nakakatulog. Better late than never. Hindi siya nakakatulog. Ni isang saglit. Hindi nakakatulog si Job. Grabe talaga. Hindi dapat ito mangyari kay Job. Amen? Hindi dapat eh. Hindi siya nakakatulog. Ang sabi ng asawa niya, ano ba? Hindi ka ba magbabago? Maglilingkod ka ba? Sasamba ka sa Diyos?
Pero ganun din yung meaning na yun. Ang sabi ng asawa niya, alam niyo, yun ang nakakalungkot eh. Nawala ang lahat, may natira. Yung natira naman, purihin ang Panginoon. Yun pa yung natira, ang sabi niya, sabi ng asawa, sumpain mo na ang Diyos nang mamatay ka na. Meron ba kayong asawang ganyan? Na kapag naranasan mo sa buhay, puro negative, puro pag-ahatol, puro pag-judge, hello, puro pagpuna-puna, hindi na i-encourage, po ba? Sumpay, kasi pangit na naman talaga eh, siguro, hindi na siya nakakatabi kayo, dahil nangangamoy na nagnananak na. Amen, sumpay mo lang, Diyos, nang mamatay ka na at makapag-asawa na ako ng iba. Parang ganun ka na, version ko na yun ha, pero parang gano'n na rin yun, ano? Amen! Amen po ba? Dapat yung mga asawa natin, ini-encourage tayo kapag madanas tayo ng mga bagay na parang nasa kadiliman tayo. Pag ang mga asawa natin umiiyak, nabibingatan, dapat encourage! Encourage mo ang asawa mo, hindi yung yan, kasi hindi ikaw yung yan, di ba? Para ka nang bumuyo, para ka nang puro ka, para ka namang perfect. Amen po ba? Dapat encourage one another and build each other up. That's the purpose ng mag-asawa. Amen po ba? Kaya lang itong si Job, grabe sila. Talagang sinukluban talaga ng langit at impyerno ang buhay niya. Wala na talagang nang-i-encourage sa kanya. Sumpain mo. Pero anong sabi ni Job? Anong sabi niya? Ha? Bakit? Mga pagpapala lang ba ang dapat mong ipasalamat? Yan lang, Jesus is my life, kaya sila tumatatahag. Amen. Bakit? Kaginhawaan ng ba? O sa ibang translation, ang papala ng ba? Ang tatanggapin natin sa Diyos, tatanggapin mo sa Diyos, hindi pati Kahirapan at sakit karamdaman. kahirapan. Yan, yung mga shopping Christians, yung gusto ng puro pagpapala. Pag nakaranas ng pangit sa buhay, wala na. Back to barracks na. Amen? Pag nasaktan na, nasugatan na, hindi na tumutuloy sa labanan, back to barracks na. Amen po ba? Pero ang mga Jesus My Life family na matatapang, amen, at determinado sa kaligtasan, kahit sugatan, ang huling bala ay kanyang nilalaban. Amen! Amen! Praise the Lord! Eh, sabi ni Paul sa John 8, sa Romans 8:35, hindi, downwards, hindi ang kahirapan, hindi ang kahubaran, hindi ang kawalan, hindi ang kagutuman, amen po ba, hindi ang paghumusig, maging ang kamatayan, ang makapaghahadlang sa atin sa pag-ibig natin sa Diyos. Amen. Amen? Kahit tayo po ay nasa kadiliman pa lang, hindi natin maintindihan, sumasamba na nalilito tayo, hindi lahat ng ito hadlang. Sa pag-ibig, sa pagmamahal natin sa Diyos, tutuloy tayo sa Diyos ano man ang mangyari sa buhay. Amen. Amen? Hello? Amen. Ano ako ba natin, church? Kaya salamat sa Panginoon Diyos sa buhay. Huwag kayong mag-alala, ang Diyos ng Jesus My Life, buhay. Amen. Amen? Bakit buhay ang Diyos natin? Totoo ang pag-ibig natin sa Kanya. Amen? Amen. Totoo tayo nagmamahal, totoo tayo naglilingkod. Iniwan natin lahat. We are denying ourselves just to obey God in this life. Amen po ba? At nangabago ang ating mga buhay. Amen po ba? Amen! Ang mahalaga po sa isang church, lahat ng nasa church, lahat inside that building ay nangabago ang buhay. Amen. Kapag hindi nangabago ang buhay, dyan, ilang taon ka na, umalis ka na dyan, wala akong Diyos dyan. Amen po ba? Amen. Palapakan po natin ang Diyos. Praise the Lord. So, ating pong buksan ang John. So, itutuloy po natin yung series po ng ating pinag-aralan, why we are going to fix our eyes on Jesus. Nasa kabila po ng mga binanggit ko kanina, ng mga pangit na nangyari sa ating buhay, mga storms, tribulations sa ating buhay, ng mga bagyo ng buhay, mga sakuna ng buhay, mga kahirapan ng buhay, bakit tayo ay lagi nating i-fix ang ating eyes kay Jesus? Walang alisan, amen po ba? Walang murmuring, amen po ba? Amen. Walang manghihina, amen? Amen. Wala pong aalis, wala pong tatakas
walang mag-question sa Diyos kapag naranasan po natin ang marami pong mga storms ng buhay. Amen? Nasabi ko na Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, fix your eyes on Jesus, the author and the perfecter of your faith. Amen? So si Jesus po ang nagtatag ng ating panampalataya sa ating buhay. Amen po ba? Siya ang nagtatag ng ating faith sa ating puso at siya din po ang magpapasakdal. Amen? So mga kapatid ko, tayo po ay mapanampalataya na ngayon. Huwag kang tumigil sa Panginoon dahil ang panampalataya niya ay gagawin niyang perfect. Kagaya kay Job, na kahit anong mangyari sa buhay, walang alisan sa Diyos. Amen? Gagawin po niyang perfect. Amen po ba? So ang salitang fix ay immovable, stable. Amen po ba? Yan po ang cannot be changed. Amen? So, dapat po ang ating pong commitment sa ating paglilingkod, ang ating pagsunod, ang ating pagsamba ay hindi po siya immovable. Hindi po nakadepende sa ating pong mga naranasan sa buhay. So, ang sabi po ni Paul, no, as number 1 po, why we're going to fix our eyes on Jesus because He is the author and the perfecter of our faith. Amen? Ang sabi ni Paul sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourself fully to the work of the Lord because you know that your labor in the Lord is not in vain. Ang ganda ng encouragement po ni Paul sa Corinthian church. Ang sabi po niya, stand firm. Kalabitin yung katabi mo, stand firm. Hindi ka dapat natitinag sa mga pagsubok ng buhay, sa mga alalahaning takot pangamba sa buhay. Amen po ba? Let nothing move you. Kagaya ni Job. Amen po ba? Wala pong nakamove kay Job, kahit nangawalan sa kanyang lahat. Amen. So always give yourself fully to the work of the Lord. Ibigay po natin ating sarili, no? Sa gawain ng Panginoon. Kalabitin yung katabi mo, ano ba ang ginagawa mo ngayon sa Panginoon? Marami pong nangamatay. Araw-araw, walang Kristo. Kawawa naman sila. Amen po ba? Kawawa po ang marami. Kung hindi po tayo gagalaw, hindi po tayo mag-evangelize, hindi po tayo mag-Great Commission, mamatay talaga sila ng Kristo. Kawawa naman. Wala silang kalaban-laban na sila pala ay kinulong ni Satanas. Ang kanilang mga buhay kay Satanas. Amen? So, kailangan po tayo po ay kumilos gumalaw. Amen? Magdala po tayo ng kaluluwa. Amen sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Praise the Lord. So, number 2, He is the bread of life. Amen? So, sa John 6:35, ang sabi po niya, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. And he who believes in me will never be thirsty. Pag tayo po'y lalapit sa Panginoon sa Kristo, ang sabi niya, wala na pong magugutom, hindi ka na magugutom, hindi ka na mauuhaw. Alin? Kung magugutom sa mga material na bagay, mauuhaw sa kapangyarihan, lahat mo ng mga bagay dito sa sanlibutan, hindi mo na siya kauhawan, hindi mo siya kagutuman. Amen po ba? And the spirit of contentment ay darating sa ating mga buhay. Amen? Hindi ka naman maghanap ngayon. Kontento ka na kung anong meron ka ang mahalaga. Makapagsamba ka sa Panginoon, makasunod ka, makapaglingkod ka sa Panginoon. Amen po ba? Hindi ka na nagugutom sa mga kalayapan. Hindi ka na nauuhaw sa maraming material na bagay sa buhay na ito. Amen po ba? Ang lagi mo nang kinauuhawan ay ang Panginoon sa iyong buhay. Amen? Nagugutom ka palagi sa Word of God. Amen po ba? Hello? Kaya lagi kang nagbabasa ng Biblia. Amen? So, church, ang sabi po niya sa number 3, ano number 3 kung ating pong natandaan? Number 3, He is, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Kapag na kay Kristo ka na, nakasunod ka kay Kristo, may ilaw ka, may liwanag ka. Kaya kapag naka-experience ka ng kaliliman sa buhay, hello, huwag kang mag-alala dahil ang liwanag ay nasa iyo. Hindi po nagagapi ang sabi ng John 1:5, hindi po nagagapi ng liwanag, ng
ng kadiliman ang liwanag. Amen po ba? Kaya pag nakakaranas ka ng kadiliman sa buhay, huwag kang mag-alala sapagkat nangako si Jesus Christ sa iyo, kapag nasa kadiliman ka, siya ang ilaw mo. Amen po ba? Amen. Siya ang magliliwanag sa iyo. Amen po ba? May pagkain ka na, may ilaw ka pa, di ba? Kailangan natin yung mga necessity of life, di ba? Di ba? Ang ilaw at pagkain. Amen po ba? Okay na kay Jesus pala lahat. So bakit aalis pa tayo kay Jesus? Amen po ba? Nireview ko lang po yan ng konti. Okay. So hindi na po tayo dapat nabubuhay sa kasalanan kapag na kay Kristo na tayo. Amen. Amen po ba? Tanungin mo lang ang katabi mo, hindi ka na ba nabubuhay sa kasalanan? Hello? Si Hope eh. Si Hope, iniiwasan niya magkasala. Kapag nasa kasalanan ka, baka mo nakapadala ka kay Kristo. Si Kristo ay malabo pa sa'yo. Amen po ba? Okay. So number 4, ito po, I am the good shepherd. Nasa series po tayo ng I am. I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. The good shepherd lays down his life for the sheep. 14, I am the good shepherd. I know my sheep and my sheep knows me. Verse 15, just as the Father knows me and I know the Father and I lay down my life for the sheep. Church, sa verse 11, the good shepherd lays down his life for the sheep. Biro mo, si Jesus Christ ay kanyang ibinibigay ang kanyang buhay para sa iyo at para sa akin. Buhay ang ibinigay ni Jesus sa cross. Amen? Para maligtas ka. Amen? Sapagkat yung kaluluwa po natin ay marching in hell na. Pero nakita ng Diyos, ibinigay niya si Jesus Christ para i-rescue ka doon sa kapahamakan. So kailangan ang buhay ni Jesus Christ ang kanya pong ibayad, gamitin para ma-rescue ka. So buhay ang kanyang inalay at binigay. Dapat ang kapalit din ito ay buhay mo. Amen? Buhay mo. Ibinigay na po ni Jesus ang kanyang buhay sa cross. Amen? Buhay ang binayad niya. Kaya dapat din po yung ating mga buhay, dapat din po natin ay ibigay sa Panginoon. Kanino nung binibigay yung buhay mo? Doon sa crush mo? Yung puso mo, saan mo binibigay? Saan nakafix? Saan nakatuon? Yung puso mo, yung buhay mo. Saan? Saan? Na kay Jesus nga ba palagi ang ating puso? Ang ating buhay ba ay dinidedicate na natin, isinurrender na natin, isinuko na natin sa Panginoong Diyos? Kumusta po? Mag-reflect po tayo. Buhay? I lay down my life. I lay down my life for the sheep. Tingnan natin si Jesus Christ kung paano nagmalasakit sa atin. Pero tayo, wala tayong pakialam. Amen? Bara-bara ating buhay. Pero di natin alam, yung buhay pala ni Jesus ang binayad niya sa ating mga kamangmangan, sa ating mga kasalanan, sa ating pagkakasala, pagkukulang, pagkakamali, sa ating mga kababayan sa buhay, para yung tayo pumunta sa hell. Pero hanggang ngayon, anong ginawa ng mga Kristiyano? Wala silang pakialam. Nabubuhay pa rin sa kanilang sariling kagustuhan. Amen? Hindi po iniisip yung ginawa ni Jesus. Amen? Nanaw po ba natin, church? Na dapat po palang ating buhay ay ibigay po natin kay Jesus.
Hindi po sa tao, hindi sa trabaho, hindi sa negosyo, hindi po masamang mahalin sila. Hindi po masamang magtrabaho. Pero, huwag mong mahalin ang trabaho, negosyo, tao, higit sa Diyos. Amen. Nanaw po nga natin? Uulitin ko po. Huwag po nating mahalin ang tao, ang trabaho, ang negosyo, ang pag-aaral, ang pangarap, higit sa Diyos. Kailangan ang Diyos ang dapat mauna sa ating buhay, number 1 sa ating buhay, number 2 na lang sila. Number 2 ang trabaho, number 3 ang anything else. You know, basta ang number 1 sa ating buhay ay ang Diyos. Amen. Amen? Huwag na huwag tayong magkamali. Pag ginawa po natin number 1 ang Diyos sa ating buhay, gagawin din po niya tayong number 1 sa buhay ng Diyos. Uunahin din po tayo ng Diyos dahil may pangako siya. Amen po ba? Ano sabi sa Psalms 91? Ang sino man daw pong tumatahan sa lilim ng kapangyarihan ng Diyos ay tumatahan sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Hello? Ang sino man daw pong tumatahan sa lilim ng Diyos ay tumatahan sa kapangyarihan ng Diyos. Psalms 91 verse 1. Kapag ikaw ay nanatili, nagpapashield, nagpapasakot, nagpapa-under sa Diyos, sa kapangyarihan ka ng Diyos, nagpapasuklod. Naunawan po ba natin, church? Amen. Kaya mga kapatid, huwag po natin parang easy-easy lang ang buhay Kristyanismo. Life is serious. Dapat seryoso ka sa lahat ng desisyon mo, ginagawa mo, iniisip mo, kasama po palagi ang Diyos. Amen? Amen. Nanaon po ba natin, church? Amen. Ang sabi po sa verse 15, just as the Father knows me. Kalabitin yung katabi mo, kilala ka ng Diyos. Kilala ka niya kung gumagawa ka ng palihim na kasalanan. Kilala niya yung kaisipan mo. Kilala niya yung mga wrong motives mo. Kilala niya ang ugali mo. Kilala ka ng Diyos. Hello? Sa lahat ng aspeto ng iyong buhay, kilala ka ng Diyos. Yung buhok mo, sabi na ang katamado, sabi ni Jesus Christ, na maging ating buhok ay bilang na ng Diyos. Yes. Amen po ba? Hello? Kilala niya, alam niya ang mga troubles mo. Amen? Ang mga sikreto mo, ang mga hidden mistakes mo, ang lahat ng kasamaan mo, ang lahat po ng kasalanan nag-reside sa iyo. Ang lahat po, kilala ka ng Diyos mula ulo hanggang talambakan. Kaya wala kang maitatago sa Diyos. Pero bagamat kilala ka ng Diyos doon sa kasalanan mo, kahinaan mo, kilala ka ng Diyos doon sa pag-uugali mo, pangit ng kasamaan mo, you know what? He doesn't abandon you. Hindi ka iniiwan ng Diyos kahit nagkakamali ka, nagkakasala ka. Amen po, kahit masama ang ugali mo. Amen! Amen. Hindi, palakpakan po natin ang Diyos. Kahit kilala ka niya na meron kang sikretong kasalanan ginagawa, hindi ka pa rin niya iniiwan. He still shepherds you. Amen po ba? Amen. Pinapastor ka pa niya, pinapastoran ka pa rin niya, inaalagaan ka pa rin, sinusubaybayan ka pa rin niya. Kahit sa kabila ng iyong mga kamangmangan, kasalanan, pagkakamali, pagkakasala, but He never abandoned you. Amen? Kahit ganun po tayo, ang ating kalagayan sa harapan ng Diyos. Amen? Alam niyo, marami tayong mga sikreto sa buhay. Kanya-kanya po tayo may sekreto sa buhay. Akala lang natin, may mga kasalanan tayong hidden, mga kasalanan. Mga pagkakamali, pagkakasala. Hello, na hindi ka na dapat
bang pahalagahan ng Diyos? Amen? Pero, nagpapahayag si Jesus Christ, I am the good shepherd. Amen. Siya ang mabuting pastor. At hindi siya papayag na ang buhay mo ay hindi mapabuti. Sapagkat ang pastor mo ay mabuti. Amen. Amen? Nais ng Diyos, maranasan mo ang kanyang kabutihan. Paano po natin malalaman na ang Diyos ay mabuti and He is the good shepherd kung hindi po mabuti ang ating buhay? Amen po ba? Alam po ba natin, church? Amen. Just as my Father knows me and I know the Father, so church, the union between the Father and the Son is the same union between you and the shepherd. Kung paano ang Ama ay kilala ang Panginoon, hello, dapat ang Panginoon at ikaw ay magkakilala din. Amen! Amen. Dapat kilala po natin ang Diyos. At wala tayong dapat alamin sa buhay na ito ay kilala ng Diyos. Ano sabi ng Jeremiah 9:23? Sa mga ano po, mga malalakas at marunong matalino, mga awarding. Ang apo ko bukas ay awarding po. Pero pag ganun yung apo ko palisaw-lisaw, pero kapag nakatuyo yung precious of man niya nandun. Amen. Sa Diyos ang papuri. Pastor po yan ng Jesus by Life Sunday sa kanyang kapanahunan. I decree and declare in Jesus' name. Amen. Nanawa po ba natin, church? Dapat ang Panginoon at ikaw ay meron ka pong connection. Magkakilala kayo. Ang sabi po ng Jeremiah 9:23, huwag ipagmayabang ng mga malalakas ang kanyang kalakasan. Malakas pa tayo, di ba? Bata pa tayo. Ako, bata pa ako. Amen. Amen. Bata pa ako. Hindi ba ako matanda? Amen. Yung matanda na Amen. Huwag ipagmayabang ng malalakas ang kanyang kalakasan at huwag niyang ipagmayabang ng mayaman ang kanyang kayamanan. Name it. Lahat ng karunungan, lahat ng katalinuhan, lahat ng meron tayo, daw po natin ipagmayabang niya. Ano sabi? Kundi ang kanyang ipagmamayabang sa buhay na ito, ano daw po ipagmamayabang? Kilala niya ang Diyos. Lahat po na matatalino, malalakas, marunong, mga sigat at tanyag, nagmamarunong sa ibabaw ng lupang ito, nagmamaganda, nagpamamapugi. Amen po ba? Hello? Wala. Talagang popular. Talagang sikat at tanyag. Talagang maraming award certificate ito. Huwag daw natin ipagmamayabang yan. Pwede ka lang magmamayabang sa buhay na ito kapag kilala mo ang Diyos na lumikha sa'yo. Ito po sinasabi natin sa buong mundo. Ano ang pinagmamayabang ng maraming pong tao sa buong mundo na meron siyang tinatangkilik? Kayamanin, kasikatan, katanyagan. Itigil na niya ang kanyang kayabangan sapagkat ang sabi ng Biblia, ang ipagmamayabang mo ay kilala mo ang Diyos. Amen. Kapag hindi mo kilala ang Diyos, lahat ng sa'yo, anuman yan, sa'yo na lahat ng kayamanan, karunungan, kalakasan sa buong mundo, sa'yo na lahat yan. Pero, sa harapan ng Diyos, wala kang ipagmamayabang. Amen? Pero tayo, pag kilala natin ang Diyos, hello, tayo dapat nagmamalaki. Amen po ba? Dahil kilala natin ang Diyos. Naunawaan po ba natin, church? Ibig sabihin, lagi ko sinasabi, kapag ikaw may pinag-aralan, pag mayaman ka, kapag lumapit ka sa Panginoon, kapag pumasok ka sa church na ito, pag nagpa-under ka sa Panginoon, lahat ng pinag-aralan mo, lahat ng kayamanan mo, lahat ng kalakasan mo, lahat anong meron ka, iiwan mo yan sa labas.
Kasi hindi kailangan ng Diyos yan. Amen. Amen po ba? Iisipin mo na wala ka niyan. Kasi kung hindi ka marunong mag-manage niyan, pupunta ka ng impyerno dahil sa kayabangan. Amen po ba? Kaya paglalapit, lahat tayo lumalapit sa Panginoon, amen po ba? Wala po tayong dadaling pinag-aralan. Hello? Kasi katalat-katalat kayamanan, lahat po yan iiwan natin sa labas. Iiwan natin sa bahay. Amen po ba? Amen. At huwag natin isipin na meron tayo yan. Kahit nabubuhay tayo na meron tayong pinag-aralan, huwag natin isipin na meron tayong pinag-aralan dito sa lupa dahil minsan nagiging hydrocephalus ang maraming ganyan. Amen? Alam niyo sa Biblia, ang well appreciated sa buong Acts, ng mga Pharisees, mga Sadducees, mga Iskriba, nagtataka sila kasi si Pedro, sila John, ang mga apostles, ang sabi nila, uy, wala mga pinag-aralan ng mga tao, ito pangkaraniwang tao na. Amen po ba? Pero saan sila kumuha ng mga pinag-aralan? Bakit sila ganyan magsalita? Powerful, may dating, may impact. Amen po ba? Pag nakinig ako, tinutusok yung dibdib ko. Amen po ba? Binabaliktad yung sikmura ko, yung puso ko, yung buhay ko, parang nataturn upside down. Bakit ganun? Diba? Kasi nga, nakilala ng mga Pariseo nito na ang lahat ng disipulo nito kung bakit ganyan sila magsalita, kahit walang pinag-aralan, kahit pangkaraniwang tao, sila pala ay may mga kasamahan ng Panginoon Kristo. Amen. Panapangan po natin si Lord. We see, hindi namimili ang Diyos kung magna cum laude ka, abogado ka, doktor ka, nurse, medic ka, o anong ang narating mo sa buhay. Ay, itong sasamahan ko kasi doktor to eh. Sikat to, tanyag to. Amen? Ito sasamahan ko. Kasi marami tong pera. Matalino to. Amen? Ito sasamahan ko sa buhay. Kasi ito kilala ng mundo. Hindi yan tinitingnan ng Diyos. Kaya ibibigil po natin mga kayabangan na ganyan. Amen. Amen? Kahit wala kang pinag-aralan, pero kapag konektado kay Kristo, kadikit ka, may relasyon ka, ginawa mong Panginoon si Yesu Kristo. Hello, mas makapangyarihan ka, mas marunong ka, mas matalino ka, kaysa mga tao na nasa sanlibutan. Amen. Napakan ko namin si Lord. Nawa po, just as my Father knows me, I know the Father. Dapat meron tayo union doon sa Ama, sa Anak. There must be a relationship. Amen po ba? I pray to God na naunawaan po natin ang lahat. Amen. So, naibigay na po ni Jesus Christ sa kanyang buhay. Ine-expect po ni Jesus sa panahon natin ngayon ng ating buhay ay ibibigay natin sa Kanya. Amen. In exchange, what you have done in the cross. Amen po ba? Kaya dapat ang lahat ng taga-Jesus My Life Family, lahat ng Kristiyano, lahat na sinasabing anak ng Diyos, dapat ang buhay mo ay dedicated na sa Panginoon. Hello. Amen. Ang buhay mo ay nakasurrender na sa Panginoon. Ang buhay mo ay nakasubmit na sa Panginoon. Amen! Amen. Eh, ano mo, kung ating pong titingnan, hindi na tayo may-ari na ating buhay. Kasi yung buhay natin, maganda na napahamak. Amen po ba? Kung hindi po ito tinubos ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, hindi naman po tayo magkaroon ng buhay. Hindi po tayo magiging anak ng Diyos. Na ibig sabihin, church, yung ating buhay ngayon, binili na ng Diyos. Pagmamay-ari ka na ng Diyos. Amen. Ibig sabihin nun, hindi na
may-ari ng buhay mo. Amen? Amen. Hindi na. Kaya dapat ang buhay mo ay sa Panginoon na lang. Dapat ang lagi mo sinasabi araw at gabi, ang buhay mo, nabubuhay ka na lang sa Panginoon. Hindi ka nabubuhay sa sarili mo. Hindi ka nabubuhay sa tao. Hindi ka nabubuhay sa pangarap mo. Nabubuhay ka sa Panginoon Jesucristo. Amen. Yan ang ating pinakabuhay ngayon. Dahil binili na tayo ng mahalagang dugo ni Jesus sa cross. Amen. Yan na lang po ang saysay na ating buhay. Ginawa po ba natin church? Ating pong every first Sunday of the month, ating pong inaagada, dapat lagi po nating ma-refresh yung ginawa ni Jesus Christ sa cross. Huwag nating kalimutan na bugbog siya dahil sa iyo. Nasugatan siya dahil sa iyo at sa akin. Amen? Biro mo yung corona, tinik yun, idiniin yun. Tiniis ni Jesus Christ yun. Yung sakit, yung hapyat kirot, tumulo ang dugo. Dapat talaga tumulo. Kasi pag hindi tumulo yun, wala tayong kwentang tao ngayon. Walang kwenta buhay natin. Amen? Inampas, inusik, dinuraan. Alas 9, dinuraan. Ano, wala pang mga toothbrush, nagdudurad na sila to. Lahat ng mikrobyo ng bunganga nagdoon sa kay Jesus Christ. Amen po ba? Nasaktan, nasugatan, binugbog. Lahat na lang. Tinanggap niya lahat. Bakit? Mahal ka niya. Amen. Mahal ka niya. Labitin mo katabi mo, kumusta? Mahal mo ba si Jesus? Mahal ka ni Jesus eh. Galingan po natin ang ating pagsamba, ang ating paglilingkod, ang ating pagsayaw, ang ating pagkanta, ang ating paghayo. Galingan po natin para sa Panginoon. Wala tayong gagawin dito na hindi para sa Panginoon. Huwag tayong gumawa para sa sarili natin. Walang kwenta. Para magkaroon ng kwenta ng ating gawain, gawin natin para sa Panginoon. May nakakita, wala para sa Panginoon ang lahat. Amen. Amen? Kumakain ka para sa Panginoon. Nag-aaral ka para sa Panginoon. Naglalaba ka para sa Panginoon. Nagtatrabaho ka para sa Panginoon. Nangangarap ka para sa Panginoon. Para sa Panginoon ang ating buhay. Purihin ang Panginoon. Are we blessed? Amen. Lumalakas po ba tayo? Amen. Nagkakaroon po tayo ng tiwala sa Diyos? Amen. Huwag natin kalimutan. Amen. Tayong natay tumayo sa Panginoon.